daw po si former Senator Laila de Lima ay sinusubukan na patahimikin ulit ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, sinusubukan busalan ulit mga kababayan para hindi na makapag-ingay at hindi na ulit makapagsalita. Katulad ng ginawa dati ng ama ni Sara Duterte na ipinakulong itong si de Lima para mapatahimik po nila. So ngayon, ganyan ulit po yung ginagawa nila mga kababayan kay former Senator Laila de Lima para hindi po makapagsalita. Patatahimikin po ulit nila para wala na silang makakalaban mga kababayan, especially pagdating ng impeachment trial. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa DZMM Teleradyo. Sabi po dito, de Lima camp alleged move to block roll in BP Duterte trial after ruling, reversal, appeal mga kababayan. So ito, i-play po natin. Oo, naku, ingat po. Sabi po ng MMDA, may ilang parts po dyan na gutter deep ang baha. Pero Attorney Dino, pakikwento nyo naman po sa amin, bakit nyo po planong mag-file ng misconduct laban po sa prosecutors? Although we know na naghain po sila ng motion for reconsideration, pero itutuloy nyo po ba itong planong mag-file ng misconduct? Well, una sa lahat, no, this is a grave waste of public funds yung pinagagawa nila. 7 taon halos, no, pinakulong si Laila de Lima sa mga gawa-gawang kaso, peking kaso, para patahimikin lamang siya kasi iniimbestigahan niya yung... Hi guys, sa mga hindi pa nakakapag-like palambing lang, like po natin yung live streaming natin Thank you po sa inyo yung violent war on drugs mga panahon na yun, no. Ang sabi ng mga witnesses, particular na dyan, si Rafael Ragos, nung siya ay nag-recant, alam ng prosecution panel, alam ng panel of prosecutors itong pamimeke na ginawa, at in fact sinabi niya mismo sa kanila na hindi totoo itong kwento, kaya hindi ito magtutugma sa korte. Kaya nga naman yung... Kaya nga mga kababayan, di ba, na-acquit itong si former Senator Laila de Lima sa mga gawa-gawang kaso or fabricated case ng Duterte administration. Hindi ko naman nilalahat, pero ganun nga po yung nangyari. Nakita na talagang fabricated case, gawa-gawa lamang, kaya po na-acquit etong si former Senator Laila de Lima. Kwento ni Rafael Ragos, talagang hindi na. Opo. Sir, balikan lang po natin, ilan nga po ulit ang i-final noon na reklamo kay Congresswoman de Lima, at ilan po doon yung may desisyon na siya po ay napawalang sala or na-acquit po? Ano nga ba yung kwento niya dito sa kasong ito? Tatlo yung kaso na final, no, na conspiracy to commit drug trading. Pero in particular, itong kay Rafael Ragos, ang testimonya na ipinakain sa kanya, di umano, nagising na lang siya isang umaga, meron ng pera doon sa quarters niya, may isang anonymous phone call, tumawag sa kanya para dalhin yung pera sa Secretary of Justice. Di ba medyo kalokohan yung kwento na yun? Kaya nga sinabi na Rafael Ragos sa mga panel of prosecutors, hindi nagtutugma yung kwento. Alam daw ng panel of prosecutors yung ginagawa nila, pero kahit na alam nila na peke, isinulong pa rin nila. Ang malala pa dyan, 3 beses na... sabi dito, sabi ni Ma'am Roswin Isidro, gusto nilang ibalik sa kulungan si de Lima. Yes, kasi alam naman po natin mga kababayan, hanggat nasa laya, etong si de Lima, malaking tinik po yan sa lalamunan ng pamilyang Duterte. Kaya nga po sinusubukan nila ngayon na busalan at patahimikin etong si former Senator Laila de Lima, kasi tinik po nila ito sa lalamunan nila. Hanggat nasa laya, hanggat kongresista, etong si former Senator Laila de Lima, talagang babaon at babaon po sa kanilang mga lalamunan etong si de Lima. Na yung pang-apat na nga actually, yung violation ng double jeopardy. Bakit? Kasi nung na-acquit si Laila de Lima dito sa kasong ito, nag-motion for reconsideration pa sila, which is prohibited pleading. Inaccept pa ulit sila sa Court of Appeals. Nung binaba ng Court of Appeals, nag-file pa ulit sila, na-acquit na ulit na naman si Laila de Lima, and then nag-file pa ulit sila ng motion for reconsideration in violation of the rules. Imagine mo, ito lang ang criminal case sa Pilipinas na 2 beses in-acquit yung akusado, nagmo-motion for reconsideration pa rin. No? Para sa amin, abuse of process yan, prosecutorial misconduct yan, at sa aming rinig, no? Sa aming rinig, itong ginawa ng panel of prosecutors ay hindi rin ipinagpaalam sa mga nakakataas. In other words, ito kasing panel of prosecutors, lahat to in-appoint nung panahon ni Rodrigo Duterte. Sabi dito, sabi ni Ma'am Cheche Boreche 2.0, napakasakit noon na makulong na wala kang kasalanan. Pero mas masakit pa rin po yung nasampal dahil sa pag-iimbento ng fake news. Karamihan nga sa kanila na promote pagkatapos lang i-prosecute tong kaso ito. So ano ang nakikita natin dito, Atty., meron bang iba pang motibo? Kasi despite na yun nga, no, napagpasapasahan na, meron ng mga desisyon noon na talagang nag-clear po sa pangalan ni Congresswoman Laila, pero ang panig po ng prosecutors ipinipilit pa rin po.
Alam mo, Christian, no, kahit na sino pa ang kahit na ano pa ang politika natin, ano pa yung kulay ng na sinusuportahan natin ng mga nakaraang eleksyon. Iisa lang ang justice system, and there should be an end to litigation in this country. Pero dito sa panel of prosecutors ito, para bang walang katapusan ang pang-aabuso nila sa justice system. At ito na ang pinakamalaking at pinakamahal na frame up sa history ng Pilipinas. Ano ang motibo? Kaya nga mga kababayan, tingnan nyo ako, nagawa nila kay Laila de Lima na gamitin yung batas para po idiin yung mga kalaban ni Duterte sa politika noong mga panahon na yon. Diyan pa lang papasok mga kababayan na talagang mahirap makuha yung hustisya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ni Marcoleta kanina na gagawa siya ng mga resolusyon, na sasabihin na dito na lang litisin etong si Duterte, dito may hustisya mga kababayan. Mukhang tagilid po tayo dyan. Bakit? Unang-una, kung may hustisya dito sa Pilipinas mga kababayan, sana hindi nila ginamit yung batas para idiin yung taong inosente. Yun ang tanong mo. Siyempre, alam mo, na-elect na naman si Congressman Laila de Lima bilang congressman. Di ba, nung na-election na senador noon, sinubukan na nilang patahimikin, sinubukan na nilang pigilan para gawin ang kanyang trabaho. No? Alam mo to kasing Davao Group, tong Davao Mafia na tinatawag natin, particular na yung si Rodrigo Duterte at lahat ng mga enablers niya. Takot at takot yung kay Laila de Lima kasi alam nila pag si Laila de Lima ang nag-imbestiga, pag si Laila de Lima ang nagtrabaho, talagang gagawin niya ang tama. No? Ngayon pa na si Laila de Lima kasapi sa panel of prosecutors doon sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Alam kasi nila na hindi titigil si Laila de Lima. So sa aming palagay, talagang sinusubukan nilang patahimikin, pigilan si Laila de Lima para gawin ang kanyang trabaho. Hindi sila... Ayan, di ba maliwanag mga kababayan? Kasi baka sabihin ng iba, Jake, fake news naman yung title mo Wala naman dyan yung sinusubukan patahimikin ng kampo ni Duterte. Etong si former Senator Laila de Lima na ngayon ay kongresista na. Hindi mga kababayan Alam po natin na kabilang sa prosecutor panel, etong si de Lima mga kababayan, gagawa po ito talaga ng paraan para magampanan yung kanyang trabaho ng maayos at mapatunayan na may kasalanan etong si Sara Duterte. Talagang nalabag niya yung kasalanan mga kababayan ng paglulustay ng pera ng mamamayang Pilipino, yung mga confidential funds at iba pa mga kababayan na mga krimen na nagawa ni Vice President Sara Duterte na magiging dahilan para ma-impeach po siya. So ngayon, alam naman natin na isa yan sa kinatatakutan ng pamilyang Duterte dahil nga hindi naman ipapakulong yan ni Digong kung hindi nagkaroon ng takot etong si Duterte kay de Lima. So ngayon, possible na patahimikin din yan ng kampo ni Sara Duterte. Na magtatagumpay. Kung meron tayong na-realize nung nakaraang 7 taon o 8 taon na pinakulong nila si Laila de Lima, every time na ginigipit si Laila de Lima, lalo siyang lumalakas, lalo siyang lumalaban. Ang sabi niya bago siya ipakulong doon sa huling speech niya sa Senado, duwag lang ang umaatras, hindi po si Laila de Lima. Apo sir, itong binabanggit nating mga prosecutors, ito ay mga DOJ panel of prosecutors, tama po ba? Oo, itong DOJ panel of prosecutors, pero syempre isasama namin yung chief architect nitong frame up na ito, no, na si Vitaliano Aguirre. Apo, pero ang at iba pang mga meron pa kaming mga mukhang isasama yung mga nagpagamit, like katulad ng mga PAW officials na Sabado daw pinapirmahan yung yung pati yung mga PAW official mga kababayan para magkakaroon ng hustisya sa panahon ni Duterte. Pati yung mga PAW officials kasabwat din, di umano. Mga sworn affidavits itong mga witnesses na sabi nga nila nag-recant at peke yung kaso at nagpagamit dito sa panel of prosecutors at saka doon sa mga architect ng political persecution na ito. Pero sabi niyo sir, parang kumikilos ng sarili itong mga prosecutors nang wala namang basbas o utos ni mismong Secretary Boying Rimulya. Yun ang narinig namin, pero siguro ang mainam na tanongin mo dyan ay si Secretary Boying Rimulya at saka si Prosecutor General. No? Kasi ang alam namin, ang difference ng administrasyon na ito sa nakarang administrasyon, sineseparate nila ang sarili nila. Kasi sinasabi nila, itong administrasyon na to, hindi wini-weaponize ang justice system. Itong administrasyon na ito, hindi nanggigipit na mga kritiko. Itong administration na ito, mayroong rule of law, may free speech, no? At pwede, may puwang ang mga oposisyon at ang mga nagsasalita lamang, no. At least yan ang sinasabi ng administrasyon na ito, no. So kung totoo yan, siguro naman hindi ito galing sa taas na utos, no. Pero kung galing sa taas na utos na ito, ibig sabihin ba doon walang pinagkaiba itong administrasyon na ito sa administrasyon ni Rodrigo Duterte? Sabi nga nung mga kaibigan namin sa human rights sector internationally tsaka ng international community, nanonood sila, nagulat sila na nangyayari pa rin ito sa administrasyon na ito, no. So maganda siguro tanungin mo, Christian, mismo si Secretary of Justice Rimulya kung bakit pinayagan itong panel of prosecutors na ito na
mag-behave ng ganito kahit na explicit sa rules na bawal i-subject ang sa motion for reconsideration ang isang acquittal. Explicit yan sa rules of criminal procedure. Kahit na first year law student, alam yan. At ito ay violation ng constitutional proscription against double jeopardy. No? Hindi na nga ito double jeopardy, hindi na nga ito triple jeopardy, quadruple jeopardy na nga. Hindi pa rin sila tumitigil. Para bang mahiya naman sila sa rule of law, sa batas. Para bang wala ng batas dito sa panel of prosecutors na ito. At this behavior na pinapakita nila na 2 beses na sinubject ang motion for reconsideration, 2 beses na nga naging acquittal, para bang tinotroll nila yung West na sigurado ka, ulitin mo nga, ulitin mo nga, talaga, ulitin mo nga. Para bang trolling na ito eh. Actually, kung Kasi biruin nyo, 2 beses na acquit etong si De Lima, mga kababayan, pero ngayon, talagang ginaganon-ganon pa rin. Pinipilit pa rin nila na maibalik, mga kababayan, etong si De Lima sa bilangguan. Yung kasi yung problema. So siguro ang dating nga dito, sa kampo ni former Senator Laila De Lima, sinusubukan talagang patahimikin eto pong si De Lima. Kasi hanggat na andyan dyan si De Lima, mga kababayan, tinik po yan sa lalamunan ni Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. ako yung West, may insulto na ako at para sa akin, pwede na nga itong isubject to contempt of court. Sir, last lang, mabilis. Kailan nyo ipa-file yung misconduct? At saan yan, sir? Sa DOJ? Tumitingin kami ng maraming alternatives na pwedeng sa ombudsman, pwede rin internally sa DOJ, pwede rin kami mag-file sa West ng isang show cause, at pwede rin siguro sa Supreme Court, no, dahil ito lang may mga abogado at may disciplinary powers sa mga Supreme Court at IBP sa kanila. Alright. Attorney, thank you so much po sa inyong oras. Ingat. Ayan, mga kababayan so sana naman, eto do sa kampo ni Vice President Sara Duterte, especially mga kababayan, dun sa mga nagdidiin kay former Senator Laila De Lima, sana naman lumabas sila ng patas, mga kababayan, kasi biruin nyo malaki ang partisipasyon ni former Senator Laila De Lima sa darating po na impeachment trial ni Sara Duterte, mga kababayan. Especially, malaki din ang partisipasyon ni former Senator Laila De Lima sa mga darating na hearing ni Digong doon po sa Daheg. Kasi nga, isa po siya sa patunay at nakadiskubre ng mga maduduming gawain ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente po siya. Kaya nga, mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit sinusubukan siya na patahimikin ngayon ng kampo di umano ni Sara Duterte, mga kababayan, at ng mga Duterte.